Tinignan niya si Leo na abala sa pakikipag-usap sa mga businessman habang hawak nito ang bewang niya. Girlfriend ko, she own a business too, sabi ni Leo. Talaga? Anong business? Tanong ng matandang babae. Babuyan po at malaking hektarya ng mga prutas at gulay. Inaangkat po namin para ibenta sa iba't ibang lugar. Sagot niya. Wow! Alam mo, mabenta ang mga ganyang klase ng negosyo. Tumango ang asawa ng matandang babae. Ang talino ng mapapangasawa mo, Leo. Hanga ako sa kakayahan niya sa negosyo nito. Ngumiti si Leo at natawa. Magaling siya, ma'am. Natawa siya at tinignan si Anne na ngayon ay nanliliit ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Hindi niya yun pinansin at nag-enjoy sa gabing yon. Nagising siya sa isang mahimbing na tulog at nang maimulat niya ang mga mata ay napangisi siya nang maalala ang nangyari kagabi. Ngumuso siya at napatingin sa kanyang katawan. Nakasuot na siya ng isang short at puting t-shirt. Good morning, babe. Umalingaw-ngaw ang boses ni Leo. Tumawa siya at ngumisi nang halikan siya nito. Breakfast? Nagluto ako. Ngumiti ito at hinaplos ang pisngi niya. Sobrang ganda mo. Ilang araw mula nang tumira siya sa bahay nito, nakakatuwang isipin na mas lalo niyang nakilala ang mayaman ni Leo. Marami itong bodyguard at kasambahay sa bawat sulok ng bahay na agad niyang nakilala. Sa mga nakalipas na araw ay naging close siya sa mga ito at madalas siya ang nagluluto. Bumili ako ng dress para sa'yo. May date tayo ngayong araw. Sabi ni Leo. Talaga? Tanong niya. Araw-araw na tayo nagde-date ah. Wala ka bang trabaho? Si Red ang bahala sa trabaho ko. Sa ngayon, ikaw ang gusto kong alagaan at ikaw ang gusto kong pagtuunan ng atensyon. Sinabi mo kasi na gusto mo akong makilala, di ba? Nakangiting sabi ni Leo. Oo, gusto ko. Ngumiti siya